Sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo mas maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan
Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Nang ikasampung araw ng ikasampung buwan, nang ikasiyam na taon ng paghahari ni Sedekias, tinipon ni Nabucodonosor ang buo niyang hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at pinaligiran ng mga bantayan. Ang pagkubkob nila ay tumagal ng may 2 taon. Nang ikasiyam na araw, nang ikaapat na buwan ng pagkubkob sa Jerusalem, umabot na sa sukdulan ng tagutom sa buong lungsod. Noon nabutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Sedekias, kinagabihan ay tumakas siyang patungong Araba, kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan ng 2 pader, malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay naliligid ng mga Kaldeo. Tinugis sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho. Kaya nagkanya-kanya, takas ang kanyang mga tauhan. Nabihag si Sedekias at iniharap sa hari ng Babylonia na nasa Ribia, at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Sedekias ang mga anak nito, dinukit ang mga mata, at gapos ng tanikalang dinala sa Babylonia. Nang ikapitong araw ng ikalimang buwan, ng 11 na taon ng paghahari ni Nabucodonosor, pinasok ni Nabuzaradan ang Jerusalem, kapitan ng mga tanod. Sinunog niya ang templo, ang palasyo, at ang lahat ng bagay doon. Wala siyang itinira. Ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nabuzaradan. Dinala niyang bihag ang natitira pang Israelita, pati ang mga sumuko sa hari ng Babylonia. Ang iniwan lamang niya roon ay ang ilang mahihirap upang magbungkal ng lupa at mag-alaga ng mga ubasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Tayo pong lahat. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwina. Ang iniwan naming Siyon ay aming maaalala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon, yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos ng sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila
ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa, niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko na ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog, lumutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Inako ni Hesukristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo ang wika niya, "Kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling." Hinipo siya ni Jesus at sinabi, "Ibig ko, gumaling ka." At pagdakay na wala ang kanyang ketong, "Huwag mo itong sasabihin kanino man," bilin ni Jesus. "Pumunta ka't pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa 3 sunod-sunod na linggo, ang ating gospel ay nanggagaling sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapters 5, 6, and 7. Kung napapansin niyo ho, 3 linggo yan. At yung section na yon, Matthew chapters 5 to 7, ang tawag ay Sermon on the Mount. At kahapon, we have reached its conclusion. Nung tinuro ni Jesus sa lahat ng mga nakikinig, lahat ng itinuro ko, beatitudes, on prayer, fasting, almsgiving, on enemies, on what to pray, lahat ng yan. Sino man ang matalino ay parang nagtayo ng bahay sa bato, at ang hangal ay nagtayo ng bahay sa buhanginan. I started this reflection with that perspective kasi para maintindihan natin yung gospel ngayon nagsimula Matthew chapter 8 nang makababa si Jesus mula sa bundok. Ibig sabihin, nung natapos yung kanyang Sermon on the Mount, ito ang kanyang unang ginawa. May ketongin. At yung may ketong ay nilalayuan. Kaya nga sa aklat ng Levitico, yung may ketong may bell. Para kapag siya ay lumalakad, naririnig na agad ng mga tao, makakaiwas na. Sabagat ngayon na lamang naman may gamot na nga ba yun? Ketong.
noon talagang nilalayuan, ayaw malapitan, sabagat nakakadiri, at kapag ikaw ay na-contaminate, ibig sabihin ay marumi ka na rin. But what did Jesus do sa taong may ketong? Pagkatapos niyang mangaral, 3 chapters yon, 5 to 7, yung kanyang pinapangaral, ginawa niya. Di puro dada, di puro satsat, di puro salita, yung sinasabi, yung kanyang itinuro, kanyang ginawa. Maraming mga tao magaling lang magsalita. Magaling lang sa salita. Pero kulang na kulang sa gawa. But Jesus, after teaching Matthew 5 to 7, immediately yung taong nilalayuan, yung taong pinandidirihan, kanyang pinagaling. At hindi lang basta pinagaling. According to our gospel, hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. Yung pinandidirihan, yung nilalayuan, yung ayaw may ma-associate na tao, hinipo ni Jesus. My dear brothers and sisters, this is a very good opportunity to be reminded about the healing power of touch. Paghipo. Madami sa atin ay magaling lang sa salita, tutulungan kita. Asahan mo ko. Bibigyan kita. Salita yun. Pero pag hinanapan mo na ng aksyon, hinanapan mo na ng pagkilos, wala. And so, touch is very powerful. Kapag meron tayong mga dinadamdam, meron tayong mga dinadala, minsan yung matapik, mayakap, mahawakan yung kamay, those are very powerful gestures of touches, lalo kapag nanggagaling sa mga taong mahal natin. Kaya pansinin niyo ho, yung ating mga sacraments, lahat may paghipo. Sabagat yan ang gusto ng Panginoon. Hindi yan puro salita, merong paghipo, merong pakikipagtagpo. If you are familiar, baptism, talagang hahawakan yung ulo, ibubuhos yung tubig, may oil, ilalagay sa bumbunan, hahawakan, touch, kumpil. Talagang may pagtapik sa pisngi. Yun ay touch. Eucharistia, ang banal na katawan ni Kristo, tatanggapin either ng dila o ng kamay, touch. Pagpapahid ng langis, talagang papahiran mo sa noo, sa kamay, touch. Sa kumpisal ay pagkatapos ng masabi yung mga kasalanan at marinig ang mga salita, ngayon ikaw ay pinapatawad ko sa iyong mga kasalanan, your heart is being touched by the Lord. Sa kasal, pinaghaharap yung mag-asawa, magkahawak ang kamay, nangangako sa harap ng Panginoon. At sa banal na orden, yung obispo ay lulukuban ng kanyang dalawang kamay ang ulo ng inoordinahan para maging pari. Lahat ng sakramentong iniwan ni Jesus to remind us of His presence all involve the power of touch. My dear brothers and sisters, sana ho sa mga taong mahal natin at mahalaga sa atin, let us not be distant. Minsan ay malayong-malayo tayo kahit sa mga taong mahal at mahalaga sa atin. Ni ayaw nating hawakan,
ni ayaw nating madikit ang sarili. Yung iba nga ay diring-diri pa kapag nakahawak ng kung ano, talagang todo alcohol pa. We are distant with each other. And so the Lord reminds us today, there is this power of touch. Sana ho, sa mga taong kaibigan, pamilya natin, wag na wag tayong makalimot. Basta, pamilya, baka kung sino-sino naman ang yakapin mo. Hindi naman ganon. No? Yung yakap doon sa mga taong mahalaga sa atin, yung pagtapik sa mga kaibigan natin, and see what difference it will give in their life. It will give them healing. It will give them assurance. It will give them the presence of a friend that they badly need. Amen. Magsitayo tayo. Sa bawat panalangin ating itugon, Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang pagtanggap sa mga isinasantabi at nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga nagsasaliksik sa paggagamot, naway gabayan ng Panginoon upang makatuklas sila ng angkop na gamot sa mga sakit na hindi pa nalulunasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang ating komunidad naway tumulong ng may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga may sakit, mga nagdarahop, at mga nalulumbay, naway tumanggap ng pag-alalay mula sa kanilang mga kapatid na Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga yumaong nananalig kay Kristo, naway tanggapin sa paghahari ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Sa katahimikan, ilapit natin sa Panginoon na ating kailangan. Ama naming Diyos, pinalalakas kami sa aming pananalangin ng iyong mga handog na kagalingan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ng nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo. Tumawag tayo sa Diyos na ating Ama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ng mga kasalanan
Narito si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Sitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiya rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. Señora del Carmen, mahal ay nananahin, patrón ng kasaysayan, ng bawat puso.
Iniligtas mo kami